mas pinili ko talaga Ang sikreto para maging masaya, makontento. Huwag mainggit sa blessings ng iba dahil may nakalaan ding biyaya para sa'yo. Ngayon guys, Sa halip na ikumpara ang naglalakad na naman sarili, ako, no, patungo ituon doon ang sa pansin Doña sa iyong Conchita, sariling kung saan paglalakbay. nandun yung mga Magpasalamat, parang magsikap, maalaga akong mga manok, at yung maging lalagyan ko ng positibo. manok. Tapos, siyempre, Dahil ang magtrabaho tunay na doon, kasiyahan nagtatanong ng ay gulay. nagsisimula sa Sa pusong ngayon, marunong ito, magpahalaga sa kung naglalakad anong ako, meron siya. napaisip ko tuloy, no, na kahapon nag-umulan, tapos yung manok-manok ka naman doon, pumasok yung tubig sa pati din sa manukan doon sa may kwarto ko, pumasok yung tubig. Yun talaga ang tatrabahuin ko, no, sa araw na to. Pero bago trabahuin yun, kailangan ng lakas, kaya nagdadala na ako ng lulutuin ko. So ano pang hinihindan nyo? Tulungan nyo ako lang nag-iisa dito. Ayun nga guys, pagdating ko nga dito sa manukan, dito sa bundok, ay agad-agad akong nagluluto para kasi naman may lakas tayo. Tulad nitong mga sinasalita ko dito, pag may tanim daw, may aanihin na tama naman talaga. Sige, yaw-yaw lang na diya Brad, kaya ako na'y bahala sa imo. Pagkatapos diha guys, ako dahil lutangan ang sinabawan para aron ako na mahinluan kining isda na pisko kaayo kay tabo man diri sa amo ang lugar diri mismo sa Alegria, Surigao del Norte. Pagkatapos ko mahugasan guys at nilinisan ko agad, kinununan ko na itong mga tinai, mga laong loob para naman masimulan ko na maghiwa ng gulay katulad itong talong at saka siyempre itong binili kong 10 piso itong tinatawag na kangkong. Ano ba ang tawag talaga sa ibang lugar ito, no? Di ba kangkong o kangkong? Ano na, bahala na, basta gulay yan, masarap yan. Pagkatapos nga guys ay hinugasan ko na agad para mas malinis. Ito lahat mga niluto ko at nilagay ko na itong isda, priskong-prisko, siyempre sinulot ko yung talong. Pagka mamaya-maya, nilagay ko na yung tangkong. Wow, napakasarap mo ito guys. Simpleng luto lang ito guys, pero napakasarap at napakasariwa po lahat ng aking niluto. Dito guys ay red rice po yung kinakain ko para naman mapapaiba, no. Pag red rice kasi guys, healthy po tayo dyan. Katulad itong kinakain natin yung mga ulam ngayon. Siyempre hindi makompleto yung gulay, ang yung sinabawan kung walang mga ganitong mga sasawan. So ano pang hinihintay nyo guys? Tara, kain tayo. Tara guys, kain tayo. Sinabawan lang sa kalam. So ayun guys, ubos na ang pagkain at may lakas na po akong magtrabaho buong araw. So ngayon, tara, magtrabaho na ta. Uy, ako lang man dyan isa. Gadjad. At pagkatapos kong kumain guys, nandito na nga ako agad-agad, nagtatrabaho na dito sa banda ng likuran, no, ng aking titirhan, puhon-puhon, lalagyan ng manok at nilagyan ko na ng kanal kasi yung isang araw umuulan ay pumapasok na yung tubig doon sa loob ng lalagyan natin ng manok at saka doon sa kwarto ko. At nakikita nyo guys, ang trabaho pa po dito ay hindi pa talaga tapos dahil nga ay busy pa yung panday namin si Lourdes. Kaya ngayon ako na lang muna dito nagtatrabaho, nag-iisa, pero okay lang dahil sanay naman tayo sa mga ganitong trabaho. Pero kung nalagyan ito ng ilaw guys o kuryente, pwede ko na po itong titirhan. Pwede na po itong lagyan ng manok para makapagsimula na mag-breed, no, dahil yun naman talaga ang target dito. Kaya nagawa ng bahay-bahayan dahil nga ay
magbe-breed kami ng manok pang sabong, yung mamahalin pong manok. At bababantayan ko po dahil nga ay mamahalin. 24 oras na ako dito magbabantay sa mga manok. Kung makarating na yung mga manok, siyempre babantayan po talaga yan guys dahil medyo talaga mamahalin yung manok natin. Ayun, natapos din guys. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa dulo.